Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Maraming salamat sa mga tagapagsuporta, tagapagpanood at tagapagpakinig ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. Of course, atin din pong ipinapaabot ang pagpapasalamat sa nagsusubaybay, sa nag-follow po at patuloy na sumusuporta sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Personal account po yan ni Ka Eric at ako po ang nagme-maintain yan at pati po ang pinsan kong si Liobel. And kami po ni Dr. Lorraine Marie Badoy ay nagpapaabot din ng aming pasasalamat sa inyong patuloy na pag-promote and at the same time panunood at pagsubaybay sa programa naming Bigwas ng Agila. Maraming salamat sa inyong kabutihang loob at we deeply appreciate. Of course, sa nais pong patuloy na sumuporta, whatever amount that you may share out of your voluntary and sincere support para po sa Bangon Sambayanan People's Advocacy Center, pwede po ninyong idulog ang inyong pagsuporta kahit po 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos will do. It's not the amount that matters, but the sincerity of heart and the solidarity of intention that you share with us. That counts. Okay? Ang numero po ng GCash natin ay 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Ruhilda Celis po ang pangalan o kaya ay Langging. Kay Langging po yan ang numero, ang 0916-308-7710. Pag-usapan na rin po natin mga kababayan, ito pong ating nakuha na balita na pinapaabutan ng pagpupuna ni Congressman Pulong Duterte, si Senator Tito Soto, sapagkat ito po ay nagpahayag kamakailan, pumapapel, itong si Tito Soto, na by the way, binanggit na rin po ni Congressman Pulong Duterte sa kanyang statement na si Senator Tito Soto po ay ka-fraternity brad niya sa samahang Eagles, no? Or Philippine Eagles Movement and Fraternal Order. So, sabi niya, bagamat tayo ay magkapareho sa organisasyon, sa Eagles o sa fraternity nila, ay magkaiba naman pong pananaw ni Congressman Pulong Duterte dito sa panibagong gimmick na inilabas po ni Tito Soto. Ito po ay tungkol sa gimmick ni Tito Soto na kunwari ay nagbi-bridge o nagbibigay ng tulay para magkausap di umano ang bansang China, ang mga representante nito at ang gobyerno ng Pilipinas. Wow! Matapos po niyang banat-banatan, insultuhin ang diplomatic mission and diplomatic leaders ng bansang China at kinampihan niya itong attack dog ng mga Central Intelligence Agency propaganda operations na si Tariela ng Coast Guard. Si Tito Soto po ay nag-aasta na naman na kunwari ay facilitator di umano ng negosasyon sa bansang China. Aba. Nung nakaraang buwan lang, kung bumanat ito si Tuta Soto, no? At itong sila Erwin and Rapi Tulfo at mga kagrupo nila at kabalahibo sa Senado laban po sa bansang China, akala mo ang pinakakriminal na bansa ay ang China. Nakaligtaan po nila, nila Tito Soto, na ang China po ay mapagkaibigan. Ito po ay marunong magkaroon ng mga pakikipagtulungan at hindi po ito nananakop ng aagaw ng teritoryo, sapagkat ang pinag-uusapan po sa West Philippine Sea, South China Sea ay hindi naman teritoryo. Maritime rights and exclusive economic zone that does not only involve China in the Philippines. Ito po ay kasama dyan sa tunggalian at konflikto na yan sa maritime rights and maritime claims and exclusive economic zone assertions ay ang bansang Vietnam, Malaysia, Indonesia, and Brunei. O bakit ang Pilipinas ay kung makaasta, akala mo ang China ang nananakop? Samantalang
ang Estados Unidos, bomba dito, bomba doon, bomba kaliwat kanan, at ilang bansa na bang winasak nila mula sa Afghanistan, Syria, Iraq, Vietnam, at maraming mga bansa sa buong daigdig ang pinapakialaman ng Amerika, pati mga gobyerno ng mga malayang bansa ay kanilang pinapakialaman. Kagaya ngayon sa Iran na naman siya nangingialam at binobomba niya ito at lumalawak ang konflikto sa buong daigdig. Apektado ang buong merkado pandaigdigan ng industriya ng langis at lalo na sa Pilipinas ngayon na tayo ay umaangkat ng langis. At yan ang dahilan kung bakit itong si Tota Sotto ay pumapapil na naman. At sinasabi niya na kailangan magkaroon ng exploratory talk daw patungkol sa mga possibility of joint ventures with China. Aba, noon pa po yan sinimulan sa panahon ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Pinatigil yan ni Noynoy Aquino dahil tuta ng Amerika talaga yun si Noynoy Aquino at nagkaroon pa ng hidwaan at banggaan dahil iniskandalo ni Noynoy Aquino at ng kanyang gobyerno ang China doon sa arbitral court na yon na wala namang pinatunguhan matapos gastusan ng mahigit 2 billion pesos. Wala din pong nakuha tayo doon sapagkat non-enforceable, hindi kayang ipatupad yon ang desisyon na yon at hindi yon kinikilala ng UN na yon ang desisyon. Yon po ay sa pagitan lamang ng arbitration ng Pilipinas at ng arbitral court. China did not participate. Kaya naman po, sa panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon ng exploratory talk for a possibility of joint venture agreement for the exploration of a very rich natural oil resources. No? Dito po sa tinatawag na Philippine Rice, na dating Benham Rice, at pati na rin po dito sa area ng West Philippine Sea, South China Sea. 60-40 ang usapan noon, 40% sa China, 60% sa Pilipinas. Ang technology and capital input manggagaling sa China. At dito gagawin sa pinag-aagawan di umano na exclusive economic zone. Subalit yung joint venture exploration na gagawin sana ng Pilipinas at China, ipinawalang bisa po yan ng Korte Suprema. At ang mga nagmaniobra yan ay sila Carpio at itong mga Dilawan at Pinklawan dahil daw yan ay paglabag sa soberenya. Pero hindi po nila sinasabi na ang exclusive economic zone ay hindi po sakop ng tinatawag na territorial sovereignty or territorial authority. Yan po ay sovereignty rights lang or territorial rights. Hindi po yan authority and sovereignty. Dahil yan ay exclusive economic zone. Nakalagay po yan at nakasaad sa international law. Subalit, pinakialaman po yan ng mga Dilawan at Pinklawan nito ng panahon ni Noynoy Aquino at panahon ni Pangulong Duterte at naantala, naputol po ang naturang negotiations sa pagitan ng China at ng Pilipinas na supposedly ay magpapalago at magpapaunlad sa joint venture exploration para sa posibilidad ng maganda at malaking source ng petroleum or oil products dyan sa karagatan ng Benham or Philippine Rice at pati na rin po sa South China Sea area or sa mga boundary ng West Philippine Sea na kiniklaim po natin dyan sa area ng mga Spratlys at paligid nito. So hindi na po natuloy yon ang joint venture exploration ng posibleng pagkakaroon ng mabuting ugnayan at tulungan ng China at Pilipinas dahil na-shoot down yon ng Korte Suprema. At yon po ay ngayon pilit na pinapapilan ni Tito Sotto. Pinuna siya ni Pulong Duterte. Ang sabi ni Congressman Pulong Duterte sa kanya, huwag ka na magmagaling dahil bistado na ng taong bayan kung paano ka magpalit-palit ng kulay mo. Patalon-talon ka na parang helong talelong. Na noon ay grabe ang batikos mo sa China, pero ngayon dahil gusto mo magpabango at kunwari ikaw ang facilitator, kayo sa Senado, nag-aasta ka ngayon na mediator para sa negosasyon at bubuhayin muli ang joint venture possibility of negotiation and exploration ng China at ng Pilipinas. Ang unang banggit ni Congressman Pulong Duterte sa kanya, ang isang tagapagtaguyod ng mabuting pamamahala sa mamamayan dapat consistent. Hindi
kung ano ang benepisyo para sa iyo, doon ka kakapit. Alam naman po natin kung bakit bumalik sa Senado si Tito Soto dahil may ambisyon din po ito na maging presidente o maging vice president. Kaya nang makita niyang pagkakataon na itinutulak na paalis sa pagiging Senate President, si Senate President dati Chis Escudero, sa maniobra nila Marcos at Romualdez, pumapil si Tito Soto. Pero banggit sa kanya ni Congressman Pulong Duterte, hindi naman ningid sa taong bayan kung ano talaga ang kulay mo. Ang kulay mo ay kulay ng mga dugo ng sipsip at oportunista. Yan po ang tono. That is the political intonation ng statement na inilabas po ni Congressman Pulong Duterte. Kulay ng oportunista, kulay ng sip-sip. Number 2, wala po sa kasaysayan ni Tito Soto na ito ay consistent na tumatayo sa kabutihan ng mamamayan. Kaya hindi ka panipaniwala itong kanyang bulubaliktad at mga diskarte pabango na kunwari ay bukas siya na mag-negotiate ulit ang China at Pilipinas para sa joint venture and joint exploration ng posibilidad ng maganda at malaking source ng langis dyan sa ating area sa katubigan na nagkakaroon ng maritime conflict ang Pilipinas at China. Number 2, binanggit din po ni Congressman Pulong Duterte na hindi mo nga makayang pamunuan ng matino at matuwid ang Senado. Ang iyong hostage ka ng iyong sidekick, pero yun naman talaga ang sinasandigan niya. I think ang nire-refer dito ni Congressman Pulong Duterte, mga kababayan, ay si Senator Ping Lacson, na siya po ang nagtitimon kay Tito Soto. At hindi naman po lingid sa atin na Batman and Robin ang dalawa na yan, ano? Kung sino ang Batman at sino ang Robin, sila na lang po mag-uusap. Pero doon sa inihayag na statement ni Congressman Pulong Duterte, binanggit niya na itong mapagkunwaring senador na to na nagkokontrol ng pundo ng Senado, parang kung sa Congress, yan po si Yeda, na asawa ni Martin Tambaluslos, na chairperson ng Committee on Accounts. Sa Senado, si Ping Lacson palang may hawak niyan. At ang mahigit kumulang 27 billion pesos na pundo ng Senado ay dumadaan sa kay Ping Lacson ang pagkontrol nito. Kaya napasaringan tuloy at napitik, no, siniko ni Congressman Pulong Duterte itong papel ni Ping Lacson na siya ang tagapagtaguyod ni Tito Soto upang manatili ang pagkatuta nila ng Senado, nitong silent majority nila na sunod-sunuran at nagpapadikta sa mga diskarte nila Marcos at Romualdez. So binanggit yan ni Congressman Pulong Duterte. At ang panghuli, binanggit na rin po niya na si Tito Soto ay hindi kapanipaniwalang politiko sapagkat ito ay tumatayo lamang sa kung ano ang benepisyo at pabor para sa kanyang personal na interes. Aba, medyo maanghanga at makulay itong inihayag na statement ni Congressman Pulong Duterte laban kay Tito Soto. Nonetheless, malinaw naman po na nagkamali talaga ang gobyerno ni Marcos na hindi ipinagpatuloy ang makabuluhan at makatarungan na pakikipag-usap sa bansang China to the point na inabandona na lamang totally nila Marcos itong nasimula ni Pangulong Duterte na pagkakaroon sana ng tinatawag na joint venture and joint oil exploration and other maritime resources na kasunduan sana sa bansang China na hindi na kumpleto sa panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kinalimutan na po nila ito at ibinaon na ni Marcos ito sa basurahan sapagkat ang naging agenda ni Marcos matapos po ang halos isang buwan na umupo ito bilang presidente ay ang pagiging magpakatuta sa dikta at manipulasyon ng Estados Unidos. At kaya nga, ngayon gustong papila ni Tito Soto ang lumalamig kunwari na relasyon ng bansang China at ng Pilipinas na ang pinagmulan niyan ang katarantaduhan, ang baluktot at mali na foreign policy direction na tinahak ni Marcos nang ito ay nagluhod at nagpanikluhod, gumapang at nagpasipsip kay Joe Biden noong panahon na umupo si Marcos bilang presidente noon si Joe Biden ng Amerika
at tudutudong nagpakatuta sila Marcos at sila Romualdez sa interes ng Estados Unidos. And during that time, si Tito Soto po ay sinisuportahan po niya. No, iniendorso pa niya ang ganyang katarantaduhan noon ni Marcos. Ngayon biglang pihit siya. Wala nang naniniwala kay Tito Soto. Unahin mo munang linisin ang pangalan ng Senado na ginawa ninyong katawa-tawa. At kung totoo yan, ang binabanggit mo na nagbabago na ang ihip ng hangin sa isip mo, edi ituro nyo na ang katotohanan sa Senate Blue Ribbon Committee, pa-testify nyo ang mga talaga namang magpapaliwanag at magbibigay ng pagdidiin sa mga katotohanan ng impormasyon hinggil sa pagkakasangkot nila Marcos at Romualdez bilang mastermind sa malawakang pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan. Ipatestify ninyo si Undersecretary Yusek Bersamin, ang 18 former soldiers, sila Saldico at marami pang iba na nais magtestify at magbibigay ng laman sa katotohanan ng mga pagkakasangkot nila Marcos at Romualdez. Yun, doon ka magsimula. Huwag mo nang papilan ang mga bagay na hindi bagay sa iyo. Kagaya nitong pag-aakto mo, no, akala mo, ikaw ang chief architect ng Foreign Policy and Foreign Relations Direction ng Pilipinas. Anong gusto niyang ma-achieve dito ni Tito Soto? Siyempre, pagpapasipsip. Pangalawa, pagbibida-bida. Pangatlo, diskarte politika po ito. Alam natin na nais po ni Tito Soto na tumakbo sa higher position in 2028. Kung magkakataon, nag-aambisyon po ito na maging Pangulo o maging pangalawang Pangulo. Ayan. Kaya binisto po siya ni Congressman Pulong Duterte. Mga kababayan, abangan po ninyo ang pagbabalik ng ating ka-Eric Celis na mga balita at talakayan. And please don't forget, palagi nating pakatandaan sa ating mga programa at sa ating mga pagsusumikap sa advocacy programs, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. And huwag kalimutan, i-promote at i-share ang ating mga video analysis at ang ating video talakayan. At the more viewers that you can share and promote, the better for our channel to become part ng malawak na pagkilos ng mga mamamayang Pilipino. Again, ating mahalin ang bansang Pilipinas dahil nag-iisang bayan natin ito na pinag-ugatan ng ating lahi. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!